The next day, hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ako. Pero kailangan ko magtrabaho. Bills don't stop just because may multo. Pagpasok ko sa facility, napansin kong kakaiba ang tingin sa akin ng ibang staff. May bulungan sa likod, may nag-check ng wall monitor, may nag-a-adjust ng scrub top na parang gusto lang umiwas ng tingin. Sa nurse's station, nadatnan ko si Julia hawak ang isang clear plastic folder. "Leah," bulong niya, "dito." Dinala niya ako sa break room, sinara ang pinto. Inilabas niya ang papel na sinasabi niya kagabi. Old, yellowing, parang galing pa sa taon ng fire. Sa taas, nakasulat, Evacuation Roster, Wing C, Night Shift. May listahan ng mga room numbers at pangalan ng residents. Sa tabi ng iba, may maliit na red X, parang ni-cross out. Pero sa pinakailalim, may hiwalay na linya. 309, Evans, Marjorie, bed by window. Nurse L. Santos, care aid. Dane Dar. Blank ang care aid. Sa gilid, may bagong sulat, parang gamit lang ballpen kagabi. Leah pero hindi naka-X, encircled lang. "Nasaan mo to nakita?" tanong ko. "Sa kama," sagot ni Julia, naka-fold. Kaya ko alam na hindi galing sa lumang file room. Kasi naka-lock yon. This paper parang nag-appear na lang doon. Humugot ako ng malalim na hininga. Baka naman prank lang. "Leah, sinong magpapagod sa prank na ganito?" tanong niya. Wala ngang gustong lumapit sa Trisantine. Tahimik kami pareho. "May naalala ka ba sa name na El Santos?" tanong ko. Umiling siya, before my time. Pero may isang tao na baka nakakaalam. "Sino?" "Si Nana Tess," sagot niya. Matagal na siyang resident dito. Dating staff daw siya, housekeeping nung nagkaroon ng sunog. Kung may nakakaalala ng totoong nangyari sa third floor, siya yon. Hindi na ako nagdalawang isip. That afternoon, habang busy ang iba, pumunta ako sa second floor kung nasaan si Nana Tess. Nakita ko siya sa rocking chair niya, nakatingin sa bintana, hawak ang maliit na rosary. "Hello po, Nana Tess," bati ko. "Ako po si Leah, bagong care aid niyo." Tumingin siya sa akin. Medyo malabo ang mata pero matalas pa rin ang expression. "Bagong, matagal ka nang nandyan sa third floor." Napanganga ako, "Kilala niyo po ako?" "Siyempre," sagot niya, dahan-dahang nag-rock. "Ikaw yung pinili niya." "Pinili po ng sino?" "The girl by the window," sabi niya. "Yung naiwan sa apoy. Yung hindi na isama sa list." Umupo ako sa tabi niya, halos hindi makapagsalita. "Nana, ano pong pangalan niya?" "Marjorie," sagot niya agad. Mahilig magbasa sa tabi ng bintana. Mabait, tahimik. Tumingin siya sa akin ng diretso at sobrang tiwala sa nurse niyang si Leah. Parang nabingi ako sa sinabi niya. "Nana," mahina kong tanong, "ano pong nangyari sa fire?" Humigop siya ng hangin, parang masakit na memorya. "Nung gabing yon, nagkaroon ng leak sa heater sa may dulo ng hallway." Simula niya. Nag-umpisa ang usok pero hindi agad napansin ng staff. Busy sa meds, sa charting, sa tawanan. "Nasaan po kayo nun?" "Nandun ako sa laundry, second floor," sagot niya. Pero naalala ko yung kwento ni Liza, housekeeping din kami nun. Siya ang unang nakakita ng usok sa third floor. Tumakbo siya para sabihin sa nurse. Si Nurse Santos po, tumango siya. "Oh, sabi daw ni Liza, Leah, may usok sa dulo. Kailangan na nating ilabas ang mga lola." "Anong ginawa ng nurse?" tanong ko, hawak na ang upuan. "Sinimulan nila ang evacuation," sagot ni Nana Tess. May daladalang listahan ng rooms, one by one, binubunot sa bed ang mga residents. Pero nagulo. Sumigaw ang iba, na-stuck ang elevator, nagpanik ang staff. Paano po naiwan si Marjorie? "Dahil may ginawa si Nurse Leah na hindi niya dapat ginawa," sagot ni Nana Tess. Mahina pero malinaw. Pumalik siya sa room ng isang resident na hindi kasama sa list. Isang batang bisita na naiwan. Inuna niya itong iligtas at sa gulo, na-miss nila i-check ang 309. "Hindi po ba kasalanan noon ni Leah?" tanong ko. Iniligtas pa nga niya yung bata. Tumango si Nana Tess, pero sa papel nakalagay, incomplete list. Hindi niya na-double check ang bed by the window. At mula noon, hindi na siya nakabalik sa trabaho. "Bakit po?" "Hindi ko alam kung sinibak siya o siya na ang umalis," sagot ni Nana Tess. "Pero ang sigurado ko, Leah, sa tuwing may bagong staff dito na may parehong pangalan, may nauulit." "Nauulit?" Nilunok ko ang kaba. "May maririnig na pangalan," sabi niya. "Leah, Leah." May tatawag sa third floor kahit walang pasyente doon. At sa huli, ang bagong Leah ang pipiliin kung itutuloy. Ba ang kwento ni Marjorie o iiwan siyang muli? "Paano ko po itutuloy?" tanong ko, halos pabulong. Huminto sa pag-rock si Nana Tess. Tumingin siya sa akin ng dire-diretso. Parang biglang luminaw ang mata. "Kailangan mong gawin yung hindi nagawa ng unang Leah," sabi niya. "Kailangan mong tapusin ang shift kung saan walang maiiwan sa list. Kahit multo pa yan,
Nanginginig ang kamay ko. Nana, paano ko malalaman kung sino pa ang hindi kasama sa list? Ngumiti siya ng kakaiba. Pagdating ng gabing yon, Leia, hindi mo na kailangang magtanong. Sila mismo ang hihingi ng tulong sa'yo. Kailan po mangyayari yon? Kapag nagbalik ang apoy, sagot niya. At kapag tumunog ang alarm na hindi nakikita ng iba. Bago pa ako makapagtanong ulit, pumikit si Nana Tess parang biglang napagod. Naiwan akong nakaupo sa tabi niya, hawak ang rosary na iniabot niya sa akin. Sa gabing iyon, ibinalik ako sa night shift. Short staff tayo, sabi ni Amanda. I need someone experienced sa third floor. Kaya mo ba, Leah? Tumingin ako sa ID badge ko, sa rosary sa bulsa ko, at sa CCTV monitor kung saan kitang-kita ang madilim na hallway ng Wing C. Kakayanin ko po, sagot ko. Pero may hihingin lang sana akong isang favor. What? Tanong niya. Tonight, sabi ko, gusto kong ako ang mag-round sa lahat ng rooms. Lahat, even 309. Pinag-aralan niya ang mukha ko, then slowly tumango. Fine. But if anything feels off, you call me. Understood? Yes po. 11:30, nagsimula ang pinakamahabang shift ng buhay ko. Habang binubuksan ko ang third floor door, naalala ko ang sinabi ni Nana Tess. Kapag nagbalik ang apoy, sa unang round tahimik pa ang lahat. Pero sa malayo, mula sa dulo ng hallway, may mahina akong narinig na parang nag-e-echo mula sa ibang panahon. Beep, beep, beep. Hindi call bell to on fire alarm test. Pero mas mabagal, mas malungkot. At sa bandang room 309, may faint na glow na naman sa loob. This time, hindi na ako umatras. Hinawakan ko ang doorknob, mahigpit. Okay, Marjorie, bulong ko, nanginginig pero determined. Kung kailangan mong matapos ang kwento mo, tonight, titapusin natin. And as I walked in, the door closed behind me with a soft click. Parang sinelyuhan ng isang shift na hindi na basta-basta matatapos.